May pag-asa pa bang maging tahimik ang mga Israelita at mga Palestinian sa Gaza? Yan ang pinakamalaking tanong ngayon ng mga taong nakatutok at sumusubaybay sa mga kaguluhang nangyayari sa Israel. Kaguluhang nag-ugat sa madugong pangyayari noong umaga ng October 7, 2023. Kamakailan ay lumabas ang balita na hindi tinanggap ng Hamas ang alok ng Israel na pansamantalang tigil putukan. Panig naman ng Israel, tutol sila sa mga pangmatagalang tigil putukan. Sa katunayan ay less than a year o wala pang isang taon na tigil putukan lamang ang tangi nilang nais na mangyari. Tutol din sila na umalis ang kanilang puwersa sa Gaza, sa West Bank o sa Golan Heights. Dahil sa hindi magkasundong kondisyon ng bawat panig, tila malayo pa sa katotohanan na matigil ang gulo sa Gaza. Pero ang tanong, ano nga ba ang rason bakit hindi pabor ang Israel sa pangmatagalang tigil putukan? Anong rason bakit ayaw nila na lisanin ang Gaza? Ang sagot ay malinaw na nakasulat sa isang dokumento na hindi alam ng maraming tao sa mundo, ang Hamas Charter. Ang Hamas Charter ay isang dokumentong naglalaman ng mga pangunahing doktrina na ipinaglalaban ng Hamas sa Palestina. Ang Hamas Charter, na kilala rin bilang Covenant of the Islamic Resistance Movement o Hamas, ay unang isinulat at initathala noong Agosto 18, 1988. Si Sheikh Ahmed Yassin, na siyang pangunahing tagapagtatag at espiritual na leader ng Hamas, ang may akda nito. أنه لا يحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني. Kasama niya ang iba pang mga kasamahan sa Hamas sa pagbabalangkas ng charter na ito, na naglalaman ng mga prinsipyo ng organisasyon patungkol sa jihad o pakikipagbaka laban sa Israel at ang kanilang pananaw sa pagtatatag ng isang Islamic State sa Palestina. Si Sheikh Ahmed Yassin ay itinuturing na isa sa mga pangunahing inspirasyon ng Hamas, at ang kanyang mga ideya ay naging sentral sa orihinal na layunin at doktrina ng grupo na nakasaad sa charter. Kasama rin dito ang mga layuning pampolitika at pangrelihiyon ng grupo. Sa preamble pa lang ng dokumentong ito ay kapansin-pansin ang ganitong mga pangungusap. Ang Israel ay mananatiling umiiral hanggang sa ito ay mabura ng Islam tulad ng ginawa nito sa iba pang mga nauna. Sinasabi rin sa charter na ito na ang pakikipaglaban sa Israel ay tila isang kadena o obligasyong minamana ng mga nagiging bahagi nito, kung saan ang Hamas ay bahagi ng kadenang ito. Nag-umpisa ang kadenang ito noong 1939 bago pa man itatag ang Estado ng Israel sa Middle East. Ayon sa Article 7 ng nasabing dokumento, ang Islamic Resistance Movement ay isa sa mga kawing ng kadena ng pakikipagbaka laban sa mga mananakop na Zionista. Ito ay nagsimula noong 1939 mula pa sa martir na si Izz al-Din al-Qassam at ng kanyang mga kapatid na mandirigma, pawang mga miyembro ng Muslim Brotherhood. Nagpatuloy ang mga kawing ng kadenang ito hanggang sa pakikipagbaka ng mga Palestinian at ng Muslim Brotherhood noong digmaan ng 1948. At sa mga operasyon ng jihad ng Muslim Brotherhood noong 1968 at pagkatapos nito. Sa madaling salita, base sa dokumento, ang Hamas ay isang offshoot o sangay ng Muslim Brotherhood na itinatag ni Ahmed Yassin. Si Izz ad-Din al-Qassam ay isang Siryanong klero at pinuno ng kilusang tinatawag na Black Hand na siya mismo ang nagtatag noong 1930s. Ito ay upang labanan ang pamahalaan ng Mandate Palestine. Ang Mandate Palestine ay isang kapiraso ng lupa na naging tirahan ng mga Hudyo matapos ang unang digmaang pandaigdig. Layunin ng Black Hand na supilin ang lumalaking populasyon ng mga Hudyo sa rehiyon. Ito ay nagsagawa ng maraming armadong pag-atake laban sa mga Hudyo at sa mga Breton na nakatira sa Mandate Palestine. Mga pag-ataking lumalarawan sa matinding pagtutol ng mga Arabo doon sa pagtira ng mga Hudyo. Sa kanya ipinangalan ang Izz ad-Din al-Qassam Brigade na siyang military arm ngayon ng Hamas at responsable sa malagim na pag-atake noong October 7, 2023. Ayon pa sa charter, ang lupain ng Palestina ay para lamang sa mga Arabong Muslim at walang karapatan dito ang sinumang Hudyo. Obligasyon umano ng bawat Muslim na piliting huwag manatili ang mga Hudyo sa lupaing iyon. Sinasabi sa Artikulo 11, ang lupain ng Palestine ay isang Islamic Waqaf
o banal na pag-aari na inilaan para sa mga susunod na henerasyon ng mga Muslim hanggang sa araw ng paghuhukom. Walang sino man ang maaaring tumalikod dito o sa anumang bahagi nito o iwan ito o ang anumang bahagi nito. Ayon sa Artikulo 13, ang Palestina ay isang lupain ng Islam. Dahil dito, ang pagpapalaya sa Palestina ay isang personal na tungkulin para sa bawat Muslim saan man siya naroon. Ginamit din sa charter na ito ang isang talata mula sa aklat ng Quran kung saan sinasabi ang ganito sa Hamas Charter Article 7. Ang oras ng paghukom ay hindi darating hanggang sa ang mga Muslim ay makipaglaban sa mga Hudyo at pagpapapatayin sila. Kaya't ang mga Hudyo ay magtatago sa likod ng mga puno at mga bato, at bawat puno at bato ay magsasabi, "O Muslim, alipin ni Allah, mayroong isang Hudyo sa likod ko, halika at patayin mo siya, maliban na sa puno ng Garkad na puno ng mga Hudyo." Nakasaad din sa dokumento na wala nang ibang opsyon para sa Hamas kundi ang isang bayolenteng pakikipaglaban. There is no solution for the Palestinian questions except through jihad. Yan ang nakalagay sa Hamas Charter Article number 13. Sa madaling salita, ang charter ng Hamas ay walang ibang layunin kundi ang pagkawasak ng Estado ng Israel. Isang obligasyon para sa lahat ng mga Muslim at makakamit lamang sa pamamagitan ng jihad o marahas na pakikipaglaban. Matatandaan na sinabi noon ng pumanaw na leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh na hindi nila kailanman matatanggap ang Estado ng Israel at kailanman ay hindi sila papasok sa isang kasunduan dito. لا يمكن نحن نقبل مقابل مال أو مشاريع أن نتخلى عن فلسطين، نتخلى عن سلاحنا، عن المقاومة، عن القدس، عن شعبنا في الضفة، عن حق عودتنا إلى أرض فلسطين، ولم نتعاطى حقيقة مع هذه المشاريع. نحن نريد كسر الحصار عن قطاع غزة، نحن نريد مشاريع في قطاع غزة، نحن نريد ميناء، نحن نريد مطار في قطاع غزة، ولكن كحق وليس مقابل ثوابتنا السياسية ولا سلاحنا ولا مقاومتنا. وفي السياسية التي مرتبطة بإيش؟ ممكن عدم الاعتراف بإسرائيل وفلسطين من البحر إلى النهر وحق العودة وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. الحرب له قواعد وله موازنات وله حسابات ونحن لا نخشاها يعني، بس كلما تأخرت بكون أفضل. Ganito rin ang sinabi ng isa pang leader ng Hamas na si Ghazi Hamad. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا هذه الدولة لابد أن نزيلها، لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك إحنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها، وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. وأن نحارب. لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم إحنا مسعدين، معلش بقول لك بشكل واضح، إحنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم شهداء. إحنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن نلحق الأذى بهم، لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت بأول في سكن. منطقة موجودة، وكان هناك في احتفال وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست سهلة على امتداد تقريبا 40 بس كيلومتر. يجب أن ننتهي، أن ينتهي وين؟ بس بقطاع غزة؟ ينتهي إلى، لا بتكلم عن كل أراضي فلسطين، كل الأراضي الفلسطينية، يعني طبعا. زوال إسرائيل؟ طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي، وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء، هي إسرائيل مش إحنا ضحية الاحتلال، نقطة وآخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، إحنا اللي بنعمله مبرر. It is justified، مبررة. Sa katunayan, baka sa mga labi ng mga leader ng Hamas ang ngiti habang isinasagawa ng kanilang mga terorista ang kagimbal-gimbal na pangyayari noong October 7. Nananalangin pa sila kay Allah habang nangyayari yun. اللهم أتم نصرك وعزك يا رب لشعبنا وأمتنا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.
Naging batayan din ng nasabing charter ang pangunahing dahilan ng Nazi sa panahon ni Hitler kung bakit isinagawa ang Jewish Holocaust. Sa Article 22 ganito ang sinasabi, dahil sa kanilang pera, nakuha nila ang kontrol sa pandaigdigang media, mga ahensya ng balita, ang press, mga publishing house, mga istasyon ng broadcast at iba pa. Dahil sa kanilang pera, nag-umpisa sila ng mga revolusyon sa iba't ibang bahagi ng mundo upang makamit ang kanilang mga interes at umani ng bunga nito. Sa mga Hudyo din isinisisi ng charter na ito ang pagkakaroon ng madudugong digmaan sa kasaysayan ng mundo, gaya ng French Revolution at Communist Revolution. Maging ang una at ikalawang digmaang pandaigdig ay sa kanila rin isinisisi. Sila din umano ang dahilan kung bakit may Freemasonry sa mundo at mga samahan tulad ng Rotary at Lions Club na pinaniniwalaan nilang kasangkapan para sa pagpapalaganap ng mga ideolohiya at interes na salungat sa mga layunin ng Islam. Naniniwala din ang charter na ang mga Hudyo ang nagtayo ng United Nations upang pagharian ang buong mundo sa pamamagitan nito. Wala umanong gulo sa mundo na walang naging kinalaman ang mga Hudyo. Noong 2017, sinasabing ni-revise ng Hamas ang dokumentong ito at inalis ang mga pangungusap na nagpapakita ng antisemitikong prinsipyo at magmukha itong tila malumanay. Subalit ang massacre no October 7, 2023 ang nagpakita ng tunay na kulay at layunin ng Hamas. Nagpapahiwatig ito na ang revision sa charter ay panakitbutas lamang para pagtakpan ang tunay na kulay ng organisasyong ito. Ngayon, kung babalikan natin ang tanong na ano ang rason, bakit hindi pabor ang Israel sa pangmatagalang tigil putukan? At anong rason bakit ayaw nila na lisanin ang Gaza? Maliwanag ang sagot batay sa ating ginawang pagtalakay. Kaya rin noong October 7 ay hindi ang siyang una't huling beses na gagawin nila ito. Ang ceasefire ay hindi dahilan para bitawan din nila ang prinsipyo at layuning ninanapa mula sa mga naunang mandirigma ng kanilang grupo. Hindi naniniwala ang Hamas sa diplomasya dahil para sa kanila, ang jihad lamang o ang madugong pakikipagbaka ang siyang tanging paraan upang makamit ang kanilang layunin. At ito ay ang buwagin ang Israel sa kinalalagyan nito ngayon. Ito ang dahilan kung bakit hanggat nakikita ng Israel na nasa kapangyarihan ng Hamas at mayroon silang armas, hindi rin nila kailanman ibibigay ang mga kondisyon para sa minimithing ceasefire.